Lord, please send some help. Pinakamalakas na lindol daw na tumama sa Northern Cebu ang magnitude 6.9 quake na yumanig kagabi ayon sa PHIVOLCS. Umakyat na sa 70 ang nasawi, karamihan nabagsakan ng debris at mula sa Bogo City kung saan ang epicenter ng lindol. May report si Emil Sumangit. Lord, please send some help, Lord. Tanging dasal ang nagawa ng ilang na-trap na empleyado sa isang mall sa Cebu City. In Jesus' name. Paghupa ng pagyanig, tumambad sa kanila ang mga bumagsak na kisame at nawasak na gamit. Dali na! Napatakbo naman ang mga nanunuluyan sa establisimentong ito sa lungsod sa pagmamadali. Lumikas ng nakayapak at nakapagtulog ang ilan, hindi alintana ang bubog at basag na tile sa hallway. Gawas lang. Okay, go. Sit. Nagkagulo naman sa isang beauty pageant. Kanya-kanyang tago ang mga kalahok at iba pang dumalo. Kabilang si Cebu Governor Pam Baricuatro. Bumigay naman ng krus at mga ilaw ng St. Peter the Apostle Parish sa Bantayan Island. Hindi rin nakaligtas ang Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daang Bantayan, Cebu. Nawasak man ang bubong nito. Nananatili namang buo ang imahen sa harap na simbahan na tila simbolo ngayon ng hindi matinag na pananampalataya ng mga Cebuano. Sa advisory mula sa Archdiocese of Cebu, pinaiiwasan munang gamitin ng mga misa ang mga napinsalang simbahan hanggat wala pang clearance mula sa mga eksperto. Napahinto naman ang mga motoristang dumaraan sa First Mactan-Mandaue Bridge. Nagmistulang dinuduyan ng tulay. Oh my God. Nahulikam din ang malakas na pagyanig sa Minglanilla Sports Complex. Sa San Remigio. Sa bayan ng San Remigio, nabagsakan ng debris ang ilang manlalaro at manonood sa liga sa sports complex. Patuloy ang rescue operation sa mga posible pang survivor. Pwede sa DRR, mga yung mag-rescue. Sa lungsod ng Bugo, na siyang epicentro ng lindol, may mga natabunan ng debris. Pinagtutulungan silang sagipin mula sa mga bahay na halos madurog na. Gumuho rin ng ilang fast food chain Dito po tayo. sa Purok Talisay B, Barangay Binabag, sa tabing kalsada na nagpalipas ng magdamag ang mga residente. Yung bandang alas 10, 17 p.m. po, para po kami nalilito kasi parang bigla po siyang umano yung earthquake. Parang litong-lito po kami, parang sinasampal. Sa Sitio Laray, may mga bahay ring natabunan. Eksklusibo nating nakuhanan ang retrieval operation ng DPWH Region 7 Equipment Management Division. Pahirap pa na pagpasok sa lugar kaya gumamit na ng backhoe. Yung bahay na una namin kanina ng patay, bali, at na nagbato talaga, maging bato. Kung makikita nyo, kung papasok kayo yung sulog, na naging bato talagang pagka... Engineer, isang pamilya lang po ito? Isang pamilya, sir. Ilan po yung nakita nyo inabutan ninyong wala ng buhay? Inabutan namin 3 patay. Tapos may ina, 2 anak na lalaki. Yung ama, naunang na-retrieve, patay rin. Sa gitna ng aming coverage, niyanig kami ng aftershock. Tila tinapyas naman ng bundok sa Barangay Liki sa Sogod. May mga nayupi pang sasakyan at tabual ng mga motorsiklo. Sa kasaysayan ng Northern Cebu, pinakamalakas na ang tumamang magnitude 6.9 na lindol kagabi, ayon sa PHIVOLCS. Hanggang alas 10 kaninang umaga, mahigit 800 of aftershocks na ang naitala na maaari pa raw tumagal ng ilang araw, linggo o buwan. In-expect po natin yan. More than 1,000 aftershocks. Pero again, hopefully po lahat po ito'y mahihina lamang. Intensity 7 ang pinakamalakas na paggalaw ng likha ng lindol na resulta ng paggalaw ng offshore fault sa lalim na 5 kilometro. Paliwanag ng PHIVOLCS. Side to side o horizontal ang paggalaw ng fault kaya hindi lumikha ng tsunami. Malawak po, no, yung may reports po sa aming pagyanig. Umabot nga po sa Zamboanga sa south, intensity hanggang dun po sa bandang Quezon. Sa report ng Office of Civil Defense, 70 na nasawi, karamihan nabagsakan ng debris. Pinangangabahan marami pang natabunan, kritikal ang unang 24 oras. Mula nang tumama ang kalamidad, kaya kailangan mabilis ang search and rescue operations. Maraming casualties sa Bugo kasi highly urbanized siya, no? Maraming infrastructure doon. Malaking factor din na gabi siya nangyari. Pabala ng PHIVOLCS,
Posible pang gumalaw ang iba pang fault system na malapit sa epicenter. Emil Subangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News.